So, ang title nga ng chapter 975 Kinemon's Plan. So first, pwede bang i-express ko muna yung nararamdaman ko sa chapter na to guys? Kasi sobrang nakaka-hype. Kasi sobrang lapit na nga ng magaganap na war between Kaido at Big Mom laban kina Luffy at sa mga kasamahan niya. So wala lang, makakakita na naman kasi tayo ng matinding war since Marineford War. So yun lang. So recap muna tayo guys sa last chapter. Nakita nga natin last chapter yung pagdating ng barko ng Straw Hat Pirates, Hearts Pirates at Kid Pirates. Kung saan i-invade na sana ng barko ng Beast Pirates yung mga Scabbards. So in first page nga, makikita natin yung traitor which is ni-reveal last chapter na si Kanjuro. So pinakita nga siya na naguguluhan sa nangyayari. Kasi nagulat nga siya nang makita niya sina Luffy at Trafalgar Law na inaakala niya nga na nakakulong pa rin hanggang sa ngayon. So in next page nga guys, makikita na nga natin yung appearance ng buong Straw Hat Pirates. Syempre except Jinbei. Pero imagine guys, huli nating nakitang kompleto tong siyam na members ng Straw Hat Pirates nang sama-sama talaga ha sa isang lugar 7 years ago pa. During Punk Hazard arc pa nga yan. Kaya medyo nagningning yung mata ko nung nakita ko silang kompleto na naman. At mapapansin din natin guys, yung mga suot nga ng iba't ibang Straw Hat members. Wala lang, gusto ko lang i-describe dahil sobrang ang angas para sa akin ng mga suot nila. Isa na nga dyan yung suot ni Nami guys, naka-sleeveless kimono pa rin siya dito. Pero ang astig kasi may armor pa siyang suot-suot. And kung mapapansin nyo sa taas niya, yung alaga niya nga na si Zeus. Na talaga nga namang ang kulit kasi kung makikita nyo, parang may samurai headdress siya, ganun. At napansin ko rin ha, na ang astig nga rin ang suot ni Usopp dito. Na parang ready na talaga siya sa mangyayaring bakbakan. And ang pinaka-pumukaw nga sa paningin ko yung suot-suot ni Luffy na talaga nga namang nakaka-hype guys. Kasi kung mapapansin nyo, nakakapa na nga siya ngayon. So parang mafe-feel mo pag nakita mo to na talagang captain yung datingan niya, 'di ba? O parang pang pirate king yung ambience na suot niya, ganun. So in next pages na nga, makikita nating nagpasikatan yung tatlong captain ng Supernovas. So si Trafalgar Law gumamit ng Room, si Eustace Kid naman gumamit ng Pankroten. I don't know kung ano yan, siguro ngayon pa lang niya ilalabas yan. And si Luffy naman guys, instantly gumamit ng Gear 4 which is Boundman. So dito ma-analyze mo na talaga agad na para sa akin ha, para sa akin lang. Kontrolado na nga talaga ni Luffy yung Gear 4 niya. Kasi 'di ba? Alam naman nating may consequence pag gumamit ng Gear 4 si Luffy. Na mabilis nga ma-drain yung katawan ni Luffy pag gamit to. And isa pa, limited nga lang rin yung time na paggamit nito, 'di ba? And usually, ginagamit nga ni Luffy yung Gear 4 niya na parang pantapos na ng laban niya at di niya to ginagamit basta-basta agad. So para sa akin, mga basic lang tong mga katapat nila or mga pipitsugin lang. Pero ginamitan pa rin agad ni Luffy ng Boundman. So possible kaya na may power ups or na-enhance yung strength niya or something na naganap sa kanya? Anyway, pagtapos nga nilang tatlo na pabagsakin yung isang barko ng Beast Pirates, biglang may isang barko nga na dumating. At ito nga yung barko ni Kyoshiro or Denjiro to be exact. So kasama niya nga sa barko yung Kyoshiro family plus yung 200 na members nila. So dito sinabi nga ng isa niyang tauhan na atakihin nga daw yung barko ng mga kalaban o sila Luffy dahil yun nga daw yung utos ni Lord Orochi para sa kanila. Pero instead na barko nila Luffy, ang inatake nga ni Denjiro yung isang barko ng Beast Pirates. So in this part guys masasabi kong malakas tong si Denjiro bilang swordsman. Kasi kung mapapansin nyo, yung atake niya parang ganto nga yung mga atake ni Zoro, 'di ba? So syempre tinuro rin ni Mihawk kay Zoro yan. Dahil kay Mihawk nga natin unang nakita yung ganyang atake during Marineford War. So wala lang, napansin ko lang na ang galing. In fact, hindi nga lang rin ako yung nakapansin yan guys na malakas si Denjiro. Kasi base nga sa reaction ni Zoro, mapapansin yung nagulat siya sa lakas ni Denjiro, 'di ba? So dito, ni-reveal nga ni Kyoshiro na siya daw si Denjiro sa mga Scabbards. Pero mabibilib kayo kay Denjiro this time guys kasi hindi nga niya muna direktang sinabi na siya nga si Denjiro. Para na rin makuha niya ng buo yung tiwala ng mga Scabbards. Kumbaga binanggit niya muna yung nangyari sa Mountain God incident, which is by that time si Kinemon, Oden at siya nga lang yung halos nakakaalam nung nangyari nun. So syempre nung sinabi ni Kyoshiro yung about sa Mountain God incident, na-recognize nga agad siya ni Kinemon na siya nga daw si Denjiro. At syempre kinagulat yun ng lahat ng mga Scabbards. At bukod kay Denjiro guys, kasama niya nga rin yung mga pinalaya niya sa Rasetsu Prison. Kung maaalala nyo guys dito nga nakulong sila Luffy at Kid. So lahat yon pinalaya ni Denjiro para nga sa mangyayaring labanan. Bali 1,000 na prison lahat yon guys. And plus yung 200 na members ni Denjiro, 1,200 nga lahat-lahat yung tauhan nila Denjiro.
na maikipag-alyansa kila Luffy. So kung hindi nyo rin alam guys dito nga unang nalaman nila Luffy, Law, Kid at ng mga crew nila yung nangyaring pag-aalyansa between Kaido at Big Mom na syempre kinagulat ni Law at Kid. So ang tanong, paano nalaman nila Denjiro na nasa Hato talaga pupunta si Kinemon? Di ba dapat sa Tokage yung magiging kitaan nila? Gaya nung papel na pinapakalat nila sa mga tao na galing kay Yasue. So dahil nga yan sa unawareness o sabihin na nating medyo katangahan ni Kinemon na naging blessing in disguise pa. Kasi ang meaning pala talaga ng letter na pinapakalat nila ang kitaan nga daw sa Hato talaga. Dahil nga yan sa symbol ng snake na may dalawa daw na linya sa tiyan na ang meaning daw nun is Hato. Pero itong si Kinemon hindi pala naintindihan yung coded message na yon. Instead, ang buong akala niya sa meaning ng coded message na snake na yon Tokage. Kaya yun yung sinabi niya sa mga kapwa niya Scabbards na sa Tokage nga yung kitaan bago umatake sa Onigashima. Di syempre itong traitor na si Kanjuro naniwala kay Kinemon at sinabi kay Lord Orochi niya na yung plano nga daw ng Scabbards sa Tokage nga daw yung kitaan. Kaya ayun, nag-conclude si Denjiro na pinlano daw lahat yun ni Kinemon. Yung nangyaring yun, na matalino nga daw si Kinemon at karapat dapat nga daw talagang maging leader si Kinemon ng mga Scabbards. Plus, karespe-respeto pa nga daw si Kinemon. At syempre itong si Kinemon naman, hindi niya nga alam na mali siya. Di nagsabi na lang siya na parang, oo, plano ko yan. 'Di ba? Pero ang hindi niya alam yung meaning nga ng code na yon naintindihan nila Denjiro. At si Kinemon lang pala yung hindi nakaintindi dito. Pero buti na lang kasi saktong naisipan ni Kinemon na pumunta sa Hato. So ang galing lang, nagmukhang pinlano ni Kinemon where in fact hindi naman talaga. So in summary guys, 1,200 nga nakatao na dala ni Denjiro plus yung 4,200 na inassemble nila gamit yung coded message, and that's a total of 5,400 nakatao ang susugod na ngayon sa Onigashima at tangka nakakalabanin si Kaido at Big Mom. So nakaka-hype to guys sobrang nakaka-excite kasi expect na natin na ito na yung inaabangan nating gera sa pagitan ni Kaido, Big Mom at ni Luffy. So bali next chapter next week pa nga guys. Pero pangako naman ni Oda na pagtapos ng break next week wala na ngang magiging break sa susunod na 7 weeks. So asahan nating bakbakan na yung makikita natin sa mga susunod na chapters. At syempre inaasahan nating lahat na mas matindi yung mangyayaring war dito kesa nung Marineford War. So I've got a feeling na maraming magsusulputang kampi dito sila Luffy. At hindi lang yung dala-dala nilang 5,400 na katao. Kaya sobrang nakaka-hype yung mangyayari next week guys. Kaya stay tuned sa channel natin para ma-review natin yan. At syempre, para mas maintindihan nyo yung mga nangyayari. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, syempre, i-click mo na yung like button. Dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, God bless.